Good morning guys, so medyo na busy tayo nung nakarang araw dahil meron tayong mga RTL na nirelease dito sa Masbate. And then after ng RTLs ay meron din tayong mga installation na ginawa. So ngayon guys, chinek natin yung ating poultry buildings dahil yung panahon ngayon guys ay paiba-iba. Sa umaga sobrang ulan, tapos pagka after lunch o pagkahapon ay sobrang init na naman. Kagaya ngayon guys, so sobrang init na naman ng panahon. So upon checking ng ating production, yung na-harvest natin daily, ay nakita ko na mayroong slight increase ng production. So, nung isang araw ay nagdagdag tayo ng nasa 5 to 7 trays from yung pinakamababa na production natin na naitala. It's a sign na medyo nakaka-recover na yung ating mga manok. Pero kanina siguro yung nag-increase ay nasa more or less 5 trays lang yung na-increase. So okay lang yun guys, as long as merong increase everyday yung ating na-harvest. So maraming factors tayo na tinitingnan sa pag-increase ng ating production. Unang-una ay yung panahon, medyo hindi na ganon kalamig, at saka yung kuryente natin ay medyo na-stabilize na sa ngayon. Yun yung mga factors talaga na tinitingnan natin. And then another ay baka umeffect na yung binigay nating mga supplementations ng nakaraang week. Kaya medyo nakaka-recover na yung ating mga alaga. So ngayon, hindi muna natin gagalawin yung ating mga manok dahil continue pa yung pag-increase ng production, at titingnan natin kung ano yung magagawa natin. And then ini-expect namin na ngayong buwan ay meron ding darating na mga bagong sisiw sa atin. Tapos titingnan natin kung saan natin yung ilalagay since yung grower 1 ay occupied pa naman. Ngayong December ay meron tayong RTL delivery, I think sa Samar area. Konti lang yata, nasa more or less 500 to 1,000 yung i-deliver natin sa Samar. Bandang bandang Eastern Samar. And then January meron tayong release ng RTL dito sa Masbate. Pero guys, kahit mainit na ay patuloy pa rin yung flow ng tubig dito sa poultry. Kaya maputik pa rin guys yung poultry natin. Hindi pa masyado maganda mamasyal yung mga bisita. Kasi maraming nag-i-inquire kung pwede pang poultry visit. So hindi mo tayo nag-a-accept unless kakilala natin na okay lang na maputik yung poultry. So yan guys, so yung ginawa nating kanal para lang mag-dry up yung portion ng ground dito. So nilagyan natin ng kanal para yung tubig diretso palabas ng poultry yung daloy. So ganito yung setup namin guys dito kapag masyadong malakas yung ulan, hindi tumitigil, ay malakas talaga yung tubig na lumalabas. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. So guys, meron pala akong nakuha na egg trays na medyo mura tsaka brand new. Galing ito ng Cebu. So kinuha ko kanina sa warehouse ng binilhan natin. At nasa 13 bundles yata, pero yung order ko is more or less 50 una. Tapos next order ko ay another 50 for this month. Pero yung na-serve lang ay 13. So okay na yon para medyo makakalas yan ng siguro 1 week lang. Para makadugtong lang ng mga na-harvest nating itlog. So bahagyang humina yung demand ng egg, pero okay lang, hintay lang muna natin yung December, baka tumaas na naman ulit. And then sa mga susunod kong mga videos guys ay pag-uusapan natin kung okay pa ba mag-invest sa layer poultry business sa susunod na taon. Dahil may mga factors tayo na kinukonsider
before expanding, or nag-iisip kasi ako guys na magdagdag ng RTL, or yung na-mention ko kanina na magdadagdag nga ako ng DOP. So titingnan ko kung madami ba yung i-order ko or konti lang muna, kasi nagdedepende yan guys sa price ng egg. So once na bumaba yung presyo ng itlog, automatic yan bumababa yung pag-purchase ng mga RTLs. Titingnan natin kung meron bang paggalaw sa presyo ng itlog at saka sa demand ng itlog. So guys, yun palang mga RTL na dineliver natin. In-advise na natin yung mga customer natin na i-undergo muna ng antibiotics treatment for 3 to 5 days para mag-flushing lang, kasi medyo maulan during delivery natin. Ibang mga RTL ay walang choice kundi basang-basa, baka magkaroon ng sipon. So sa pamamagitan ng so kung nag-undergo sila ng flushing, mas mataas yung chance na ma-prevent natin yung possible infection. Sobrang busy natin nung pag-deliver guys, kaya hindi natin masyado na-monitor yung ating CCU, kaya medyo may delay tayo ng konti sa vaccination na nakaschedule sa CCU. Pero ngayong week ay ipupush natin yung mga vaccine na delay na mailatag. Tapos guys, ngayong month pala ay meron tayong mga poultry boys dito na aalis, at saka meron ding mga poultry boy na dati tapos bumalik dito sa poultry. So constant reminder lang sa kanila sa mga gagawin, tsaka yung routine talaga, very important na ma-train talaga sila ng routine or ma-remind sila ng mga routine na importante dito sa poultry. Bukas pala guys ay meron pa tayong another installation, so mag-assemble tayo ng cage maybe bukas or sa susunod na araw, dahil order sa atin ay set na cage na nasa 4 sets. So that's I think 194 heads na RTL, tsaka 4 sets na steel cage. So yung 4 sets na steel cage ay 48 heads capacity yung 1 set. So yun lang, and then i-update ko kayo guys kapag meron tayong pagbabago sa egg prices, meron tayong pagbabago sa RTL prices, and then i-update ko din kayo kung meron kaming mga delivers sa certain locations, para if ever na malapit kayo doon ay pwede namin maisabay yung inyong mga order or yung mga RTL. So maraming salamat sa panonood nyo ng video ito, at I hope na tuloy-tuloy na yung progress or yung pag-increase ng ating mga alaga. So hindi pa natin makita masyado kung maganda yung kondisyon ng ating mga manok, dahil hindi ko pa na-visit lahat ng buildings dahil sa sobrang putik pa dito. Pero binibase na lang natin yun sa nire-report sa atin na production. So pag okay yung production, so ibig sabihin yan ay okay yung kondisyon ng ating alaga. So maraming salamat ulit, at happy poultry farming. Bye!